Si Senador Erwin Tulfo, siya ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee pero siguro ang pangunahing pakay natin sa kanya bilang chairperson ng Energy Committee, Oo. yung tungkol sa pag-amyenda sa EPIRA EPIRA Law. Law, mga Oo. kapuso. Senador Erwin, nasa ating linya. Senador Tulfo, magandang umaga. Si Joel Sibeng po ito. Good morning, sir. Magandang umaga po, Joel and Weng. Yes, Opo, sir. Senador, I'm sure papunta na po kayo sa Senado ngayon dahil maaga po ang pagsisimula po ng impeachment trial. May bago tayong schedule. But mamayang hapon, ewan ko, paano ba, di ba tinatalakay na sa hapon, Weng, dahil nga nag-resume na ang Kongreso na yung kanilang mga panukalang batas. Ito bang pag-amyenda sa EPIRA, paano po ang magiging latag po ninyo dito, Senador? Sa committee hearing yan, Sir Joel, every Thursdays and Fridays, Monday to Wednesday, sa umaga yung impeachment trial. Then magkakaroon kami ng session at 4 o'clock in the afternoon kasi 10 to 3 ang impeachment trial. Then 4 o'clock ang regular session namin until Wednesday, Monday to Wednesday. Thursday, open na yun para sa mga committee hearings at saka Fridays, Joel at Weng. So doon tatalakayin yan sa committee hearings and then i-sponsor yan sa hapon sa plenary. Ngayon, kayo bilang chairperson, meron na ba kayong naiisip na mga dapat amyendahan dito po sa EPIRA Law, Senador? Actually, Sir Joel, hindi lang po IPIRA pati yung oil deregulation law, pati yun. kailangan ho talaga amyendahan. Meron pong butas may butas po ako nakikita na yung deregulation po for the past 28 years hindi po ginagalaw. Ang problema ho, nakita natin even the Department of Energy is already asking na give them powers para madiktahan nila yung pagtataas kasi ngayon po walang habas ang pagtataas. Wala pong magawa ang DOE dahil nasa oil deregulation law yan. Hindi nga rin po nila matanong magkano ba ang profit mo dyan, magkano ba yung ganansya mo. Hindi nila pwedeng matanong ngayon dahil covered yan ng oil deregulation. Sa EPIRA Law, ganun din, Sir Joel. So, wala rin kapangyarihan. Kaya bibigyan natin ang kapangyarihan ng ERC para ika nga mag-question and at the same time, yung nga po yung pinag-uusapan, sa tagal-tagal ng panahon, for the past 26 years, yung nawawalang kuryente, yung nag-evaporate na hindi pa nakakarating sa bahay natin, kailangan na nating bayaran. Yun ho yung tanong doon Tapos, yung nawawalang kuryente ng systems loss na yun, mayroon pang ba't tayo rin ang magbabayad? So, doble-dobleng dagok na ho yun. So, ang nakikita nyo, naiisip po ninyo, isa sa mga amyendang pwedeng gawin, bigyan, magkaroon ng control ang gobyerno doon sa pagpepresyo. Tama ho ba? Ng produktong petrolyo. Technically, parang ganun, di ba? babalik na yung regulasyon doon. Opo, bibigyan po ng control kasi i-unbundle na natin. Ngayon po kasi, covered po yun ng oil deregulation nun. Ang pinoprotektahan po noon yung mga kumpanya po ng langis, hindi po yung consumer. Kasi saan ka naman nakakita, Sir Joel? Ang gobyerno, walang say sa pagtataas ng presyo. Bakit ang mga pagkain, may say ang DTI, may say ang DA. Pag tumaas ang karning baboy, karning baka, may say ang DA. Ang DTI naman sa mga pangunahing mga bilihin, may say sila, may control. Ang pamasahe, may say din ang LTFRB. Bakit sa kuryente, bakit sa gasolina, walang say ang gobyerno? Parang kaya nga nakita natin, may butas ho itong mga ito. Kailangan hong pag-aralan, kung kailangan pong amyendahan. Sa aking palagay po, napapanahon na amyendahan itong Senator, dalawang batas po na ito. Itong Senator, oil deregulation at saka EPIRA. Ibig sabihin po niyo, Senator, ibabalik natin yung regulasyon ng gobyerno sa industriya ng langis. Regulation yan, di ba, Oo. Senador? Hindi po, ibig sabihin, ang gagawin ho natin na meron pong pake, magpapaliwanag po ang kumpanya at saka lalagyan po natin ng parang price cap. Huwag namang sobra-sobra. Okay lang po ang kumita, negosyo po yan, hindi po ba? Pero profit din naman ho yan. Pero yung sobra-sobra naman ho, lalo na po dyan sa langis, hindi naman ho mukhang makatwiran. Kasi isa pa ho, hindi natin, wala rin ho siyang kapangyarihan. Pag tumaas ang presyo sa pandaigdigang kalakalan, kunwari kahapon, ngayon tataas na tayo. Bakit? Apektado na ba yung mga nasa gasolinahan na produkto ng petrolyo? Apektado na ba na pagtaas yun? Inangkat yun noong nakaraang buwan pa. Bakit apektado na ito? Tapos pag bumaba naman ang presyo, Weng at Joel, kinabukasan, hindi pa. Ang babawa, kunwari, nagtaas sila ng 250.
babawasan lang po nila ng piso. Naiwan yung 150. Hindi wala rin magawa ang DOE, kaya it's high time na DOE may pakialam na, hoy, teka muna, 250 ang siningil mo, nag-rollback na, dapat 250 din ang rollback. Hindi yung may iwan yung piso o 150. So hindi pwedeng magiging weekly pa rin ba ang magiging sistema ng, kasi matik yung sa atin, 'di ba, Senator? Every Tuesday. 'yon. So sa ngayon, ang gusto niyo mangyari ba, pupunta pa ang mga oil companies sa DOE at sasabihin, ito ang gusto namin increase. Sasabihin ng DOE ay hindi pwede, masyadong mataas yan. So parang may haggling, parang may pagdinig pa ba yan o hindi na? Hindi, kaya yan po yung aayusin ho natin. Kaya magkakaroon tayo ng mga committee hearings. Paano ilalatag ho natin? Lahat po invited, yung mga stakeholders, pati mga oil companies, na paano gagawin natin. Mangyari po yan doon po sa TWG, Technical Working Group, ang ayos. Ito ba konsultasyon ba? Ito ba magbibigay kami ng advance na notice na magtataas kami ng petrolyo? Ganun ho yung gagawin ho natin para din po sa mga transportasyon, di ba? Na nagpapadala sila ng notice na magtataas po kami, aprobahan ng LTFRB. Ganun din po sa DTI, yung mga Supermarket Association, tataas po kami dahil nagmahal ang bilihin. To that effect po. Pero ang magsasabi po niyan, yung committee, yung technical working group, pag-uusapan po yan. So in short, hindi na uubra yung nangyayari ngayon, Senator, na ang DOE para nagiging taga-announce na lang kung ilan ang itataas next week. Ganun na nga po in fairness po kay Secretary Garing, gusto niya na rin po talaga na may pake ang DOE, ang gobyerno. Ganun din po ang ERC kasi limitado lang po ang kanilang kapangyarihan. With this na mga panukalang batas, lalo na po itong pag-amyenda sa IPIRA law, kasama na po dyan, pero dadagdag lang po natin yung systems laws na nabanggit ng Pangulo, pati yung VAT, meron pa palang VAT yung systems laws na yun, na tayo rin na nagbabayad, Ma'am Weng. Opo, doon sa price cap na binanggit ninyo, Senator, ibig sabihin nun, halimbawa, o sasabihin ng gobyerno, 50 hanggang 55 lang ang itataas ang presyo dapat ng diesel kada litro. Paano po kung mataas ang sa world market? Yung sobra ba doon sasagutin ng gobyerno parang kaya nga hindi naman na Miss Weng, ibig sabihin lang titignan, isama mo na yung profit mo. Sasabihin ng oil company, ganito ang taas namin. Okay, magkano ang profit mo? Kasi ngayon, Miss Weng, hindi pwedeng tanungin magkano ang profit mo diyan? Pinapatong na ho nila doon Sige, sabihin natin yung piso yung piso bumaba, etc. Yung landing, yung mga shipping, etc. Kasi siyempre, pag naghingi ka ng price increase ng petrolyo, isasama na ng oil companies lahat yan, pati yung kanyang profit. Kaya dapat ngayon, pwede nang sabihin ng gobyerno, teka muna, explain to us, magkano yung bili mo? Magkano yung shipping cost mo? Magkano yung profit mo rito? Ngayon hindi parang bawal magtanong oo na lang ng oo ang DOE. Yung unbundling, ayaw nilang ilabas yun. Oo, kasi labasan ng libro yun Labasan ng libro yun Ayaw nilang pinati-RO nila yata kung di ako nagkakamali. Yes, ang problema doon, Senator. Babaguhin po natin yan, Sir Joel, Ma'am Weng, kasi for the past 20, kahit nung ako po broadcaster pa lang, sir, yan na tutol ako dyan pati po dyan sa IPIRA na yan, yung systems laws, mantakin mo, Sir Joel, Ma'am Weng, hindi mo pa nagagamit. Nag-evaporate na, parang wala pang iniwan yan na yung taga-deliver mo ng tubig sa bahay, nahulog, nabutas yung tubig, di walang ng tubig, ikakaltas sa'yo. Dahil, Ma'am Weng, yung di-deliver ko sa'yo, na nabutas, nahulog, nabangga ako kaya itong ibibigay ko sa iyo ngayon, may patong na po ito. Papayag ka ba nun? Hindi mo naman nagamit. Ang masaklap pa, may bat pa. Yung nawawalang kuryente na hindi mo nagamit, may bat pa tayo rin na nagbabayad, Sir Joel, Senator, Ma'am Weng. Ang sabi ng iba, kung tanggalin mo ang system loss plus yung 12% VAT, barya lang daw yung matatanggal sa ating bill kada buwan. Mas malaki daw po kung talagang gusto ng gobyerno na paliitin o bawasan pag gagawing mura ang kuryente, tanggalin yung 12% VAT sa lahat ng stages ng produksyon, transmission, distribution hanggang system loss. Tanggalin yung lahat ng 12% VAT doon, ang laki ng mawawala sa kuryente natin, sa singil. Ang problema naman dyan, Ma'am Weng, pag tinanggal mo naman lahat, yung collection naman po ng internal revenue, baka naman masasakripisyo.
Opo, meron pong consequences po yun. Pero yung malaki-laki na rin yun, Miss Weng, pag 5% po yung systems loss, tapos may mga bat pa. Meron pa po tayong isang panukala na alisin na rin po yung energy tax. Yung energy tax, Ma'am Weng, yan ay ipinasa ng batas pambansa noong 1978 or 79 para ika nga magtipid ang mga Pilipino na sa kuryente. Ma'am Weng, given the fact na meron tayong global warming, mga tao, mga bata, kailangan mag-electric fan, mag-aircon, kailangan bukas sara ng refrigerator, di ba, nauuhaw. Hindi na po pwede, 1979 po yun. Ngayon, 2000 na po ngayon. Mas mainit ang panahon. So, no choice sa mga Pilipino kundi magbukas ng electric fan, mag-aircon, kasi sobrang init, Miss Weng. So, dati kasi no 1979, parang ang kuryente, luxury. Mag-aircon ka, luxury. Mag-electric fan ka, luxury na nung mga panahon yun. Pero ngayon, kailangan di kundi mamatay ka sa init, maha-high blood ka, ika nga, matataas ang blood pressure mo. Totoo yan. Okay. Ito lang. Ako, naniniwala ako pwedeng i-control, Weng. Kasi ginawa na ni Presidente yan eh. During, ito yung height ng Middle East crisis. Di ba sabi niya, ito lang ang dapat na itaas ninyo. Walang lumampas doon, Weng, sa presyo ng gasolina. So, palagay ko, yun yung balancing act na kinakailangan ninyong gawin sa amyenda ninyo sa oil deregulation law, Senador. Yun nga, it will give powers, Joel. Tama po yung sinasabi mo, nagawa na po ng Pangulo dati yun. Pero syempre, pag nagpalit ng administrasyon, kaya gagawin ho nating batas na may power, hindi na kailangan ng Pangulo. Ang DOE na magsasabi, teka, hanggang dito lang kasama na dyan, all in na. Pati yung inyong profit, nandyan na lahat. Kailangan ho nilang sabihin. Ngayon po kasi, hindi nila sinasabi, hindi po na binubuksan ang libro dahil bawal tignan. Hindi ko nga alam, Joel at Weng, kung bakit nakalusot itong dalawang batas na ito na ang napakaraming butas. So, So totoo lang. yung unbundling, gagawin ninyong very specific na sa ilalim po ng oil deregulation law. Kailangan yun kasi sa ngayon, questionable kasi hindi yata malinaw. So ngayon, to the letter, nandun yun sa batas, Senator. Yun po ang gagawin natin kasi baka pag nagpalit ng administrasyon, mabago na naman Pero pag batas na ho yan, mahirapan. Kailangan mo na namang i-amyendahan through Senator, ganito lang ang problema natin Yung system loss na yan na issue, paulit-ulit na nire-refile sa Congress ang mga panukalang batas tungkol dito, Joel. Pero hindi Ngayon nakakalusot. Never nakalusot ito. Pati ngayong pagtanggal lang ng 12% VAT sa system loss, hindi yan Ngayon mukhang nagtatagumpay. makakalusot na. Dahil nagsalita si Presidente, gusto ko lang kunin na garantiya ni Senator. You will see this through, Senator. Hindi na yung mapupunta na naman sa back burner ito kasi may iba na naman priorities. Ma'am Weng, Sir Joel, kahapon po may nakausap na po tayo sa Malacanang Palace. Ang sabi po, isusuportahan po iyang panukalang batas na yan at natutuwa po sila. Gusto po yata mag-iwan ng legacy ng Pangulo na siya po ang Pangulo na nagpababa ng mga kuryente na yan, pati pag-control ng presyo ng langis natin. So, malakas po ang loob natin na maaprubahan ito dahil marami pong mga kaalyado ang Pangulo sa Kongreso, sa Senado, na lulusot at lulusot po ito. Kasi siya na po mismo ang nagbanggit Siya na po yung nagsabi. So, kailangan lang sundin. Definitely may mga kukontra na opposition dyan. Pero I believe mas marami pa rin namang kakampi ang Pangulo sa Kongreso at sa Senado. So this time, lulusot po ito. Mabigat din ang labi dyan, Senator. Kailangan lang po ng political will. Nako, speaking of lobby, Ms. Weng, after nag-deliver ang Pangulo ng gano'n at nag-file ako kahapon, inulan na yung cellphone ko ng mga text messages sa tawag na gusto po akong kausapin hanggang sa mga probinsya, mga electric cooperative, mga distributor. Naloko na. Hindi ko na ho muna pinapansin dahil sagot ko na lang po, may utos po ang Pangulo, which is, yun naman po talaga ang gusto ng Pangulo. Huwag kayong bukas ng cellphone. Patayin niyo yung cellphone niyo. May tawag si Mrs. Ito lang, Senador. Siguro maganda, coincidentally, siguro, isabay na natin yung mga reforma din doon sa, Weng, yung batas na nagpo-promote ng electric vehicle kasi yung EV. dependence natin sa petrolyo dapat bawasan na natin. Dapat siguro mas maganda bigyan natin ng mas magandang incentive. Etong electric vehicle industry, Senador. Meron Sir Joel, pag EV ka or kahit na hybrid yung sakyan mo, wala ka pong so far ang
parang konsuelo mo ay wala kang Coding. color, Walang hindi ka kasama coding. sa coding. Mm. So walang coding sa Lunes hanggang Linggo magagamit mo 'yung sasakyan mo. Pero dapat nga siguro talagang silipin din ng gobyerno. I don't know kung anong committee 'yung hahawak diyan. Tama ka, Sir Joel, nabibigyan ng incentive 'yung mga bibili po ng mga sasakyan na electric or EV. Ito yata Pero Evida, kung di ako nagkakamali, Yes. Evida law, no? Yes. Yan yun. Siguro magandang Opo. masilip na rin yan, Senador. Tsaka silipin nyo rin yung presyo ng solar panels. Oo. Ang mahal eh. Oo. Oo, Ang Senator. isang problema diyan, Sir Joel, Ma'am Weng, ang inirereklamo sa akin, may mga kaibigan ako na may mga nagkakabit ng mga solar panels Mm-mm. para ika nga bumaba ang kuryente or dual, pwedeng solar, pwedeng Yes. electric. Ang problema sa distributor daw, matagal pumunta sa mga bahay na may mga solar panel. Pero ang sagot ng ilang distributor Sen, yung LGU po ay kumibigyan ng permit na Oh. para umakyat doon, ika maglagay ng mga metering, sabi, para kung magkano yung natipid mo na kuryente, ibabawas sa electric bill mo. Mm-mm. Yan. Solar Oh. na yan. Dapat palawigin natin yan. Ano na ba nangyari doon sa solar para sa bayan? Parang solar para sa congressman lang ata nangyari doon. Pero Senador! alam mo, Sir Joel, masaklap man pong isipin, mga politiko din po kasi mga may-ari ng ilang po mga cooperative. Kaya nga Mga po. nasa Di ba bawal yun? LGU, sila po yung pamilya nila. Di ba Kaya bawal yun? kontra ho sila dyan. Bawal yun, Senador. Conflict of Baka pwedeng interest yun. silipin nyo na rin yun. Ibang pangalan po gagamitin. Senador. Ang pangalan ng katulong nila. Ay, nako. Driver. Anyway, sige, abangan namin yung mga development dito po sa sa issue ito ng pagpapababa ho ng Oo. number 1 na tayo nalampasan na natin Singapore. Sa pinakamahal. Pinamahal Okay. na kuryente. Senator, sa kayo naman ang Southeast Asia. babantayan namin yung trabaho sa Senado dito sa bagay na ito kasi ito'y priority dahil sabi ko nga, dikit ito ng gut issue ng Sa publiko. totoo lang. And every So, now and then, kakausapin ka yes. namin, Senador, para sa update. In So, the meantime, thank we you. thank you so Hindi lang much. po yan, Sir Joel, Opo. Ma'am Weng, hindi lang po sa presyon ko rin po, hindi pati po sa mga katiwalian dahil tayo po nasa Blue Ribbon. Ay, oo Please nga call pala. my Oo nga. attention kung may mga nakikita po kayo. Kasi pag-uusapan po yung Blue Ribbon, yaw-yaw yung iba dyan na tinatago, ayaw imbestigahan ng Blue Ribbon ng flood control. Ngayon naman po, may mga nakikiusap sa atin na wag na muna mag-imbestigahan. Ano ba talaga, di po ba? Sino nakikiusap? Bakit daw ba, Sino Senator? nakikiusap? Natatawa ka. Basta meron na nakikiusap po sa akin. Anong may dahilan? mga bumubulong-bulong. Ganon? Ano pong Sabi ko, dahilan? wag na lang kasi pwede ba ipaubayan mo na sa ombudsman? Ako kami naman game na dahil na-submit na po yung unang chairman's report ni Ping Lacson sa ombudsman. Kaya nga po may nakasuhan na po, si speaker nakasuhan na po. Gusto daw nila kung ano pang kakalkalin, sino pa. Ayun, nung magsalita si Sen Lacson, bubukas tuloy yung Blue Ribbon ulit. Pero kung ako tatanungin nyo, Sir Joel at Ma'am Weng, Oh. mas mainam na ho sa sa ombudsman po gawin na yan kasi para marami pong trabaho. Syempre yung Blue Ribbon po, marami namang imbestigahan. Nandiyan pa ho yung mga investigasyon tungkol po sa mga pamumutol ng mga kahoy, mga illegal mining, mga logging. Ang dami pong kaso, pati mga graft and corruption all the way po sa babang level sa mga LGU na kailangan pong imbestigahan din. Okay, so in short, Senator, hindi na kayo magbubukas sa investigasyon sa flood control. Ipapaubayan na sa Kakausapin ombudsman. ko po yung Senate leadership, ang Okay. Pangulo po namin, and then pati po yung minority, ano ba talaga ang gagawin natin? Kasi ang minority naman po ang nag-uudyok po. Yung panahon po na magulo ang Senado dati, nagkakaroon pa ng power struggle, sila nagsasabi na bakit ayaw imbestigahan? Siguro may tinatago kayo. Ngayon naman po, napaimbestigahan natin. May mga bubulong-bulong. Baka pwede ipasa mo na lang sa ombudsman. Yan po baka totoong naman- nangyayari ngayon. baka Kaya naman- baka nabubulano tayo, Sir Joel, Mang Weng. Baka naman pagka sinabi yun sabihin nung bumubulong sa inyo, nagtagumpay ako sa kabubulong. Bumigay si Senator Erwin. Hindi po, hindi tayo papayag. Opo. Inumpisahan ho nila ngayon. Tatapusin ho natin. Very good. Sige, Sige, Senator, Senador, thank ingat you. ka. Salamat. Good morning. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Si sir. Senator Erwin Tulfo, Chairperson, Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson din po ng Senate Committee on Energy. Sino kaya bubulong Diba? Minority daw eh. Ilan lang naman na sila na yung sa minority.